Lubena, sa karangalan ng ating mga anak at Papa Lubena at Jose. Isama po namin sa ating mga pangalan sa isang ito ang mga sumusunod na intensyon. Ang pasasalamat ni Marquita Gonzales at Olivia Ferrer sa tatanging intensyon ni Bertie at Mark Chiliena, Willie at Lina Mateo at Evelyn Marco, at sa mga kaluluwa ng mga ibaw natin para sa buhay, kay James na Manuel at Lorenza, Aguero at Leonora, Ricardo at Alicia, Rogelio at Angelina, Mario at Ella, Aguero Jr. at Edna, Oscar at Kelly, Jofilo at Greg, Roger at Molly, Greg at Manny, Marty Desi, Clarity and Ala, Ronaldo at Tia, Atty. Kabalitan at Atty. Gerardino, Emilio at Purificacion, Isagani at Erlinda Itimbo, Orlando Mato Senior and Junior, sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga kaluluwang walang nakakala. Pagsitayin po ang lahat at ating kasabihin ang kalato ipirata para sa kapayapaan. Sa kalang ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo, tayong lahat. Diyos na aming mga sa amin, Panginoon ang kapayapaan at kapayapaan. Kapagpapuntawan ang ating kaisi sa iyo, sa Panginoon, ibigin-ibigin sa kritika sa aming lahat ng mga ito. Sa nakalipas ang mga rason ng taon, hindi mo ang aming mananampalataya sa iyo, bilang kasangkay, ang pananalig na ang siyang nagligtas sa amin sa lahat maraming kalamidad ng pagkasa. Hindi dahil sa walang tao na dumago sa amin sa kaysaya. Iligtas ang tulad sa nilang hikmaan. Hindi mo ang aming pagsusuman. Kapagat na ulang ng Panginoon. Ipagsalala kami sa pwersa at sa pangalan na tumugyo sa mga bumubuo ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga titulo, sa mga may kapangyarihan, sa mga kapamahalan ng katitinang pagkilay sa sanlibutan nito, sa mga rupong espiritual na kasamaan sa ipakauli. Ipinapadalangin namin ang pagtulong na pinakatiwala at tumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Kung puso namin pinakapagpapala sa iyo ang aming pinapasa at nagiging kami ang kapatawaran at haba sa mga panahon dahil sa aming mga hapon at hinala ay nalilisan ang ating mga panahon at nagtungkol ng maling pagtiting at tuon lahat sa mga pagtulong at lahat. Kaya hindi pa rin ay susumahal na gawin pa rin magaan ng kapayapaan kung saan ay pagkakawag ay magkakangin ng pagmamahal, kung saan ay pag-isaya at pagkakawag, kung saan ay pagkakawag panananggampay, kung saan wala ng masakan at pag-asa, kung saan ay pagkakawag ng buwan, kung saan ay kalabutan ang kagalakan. Tuloy ang itigil sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo San kami. Francisco ng Assisi, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calunso, Panalangin mo kami. San Andres Agosto, Panalangin mo kami. San Trivicio, Panalangin mo kami. sa kalang Ama at Espiritu Santo, magsibulo na po at magiging ang ating mga sarili para sa walang nag-isa. Ay, dito.
Salamat. Wala ka. Wala nga, sira nga. Yan? Oo. Isa. Wala yung ano yan. Isa. Ay. Yan ang ginawa niya. Ginawa niya yan. Ano si Pogi? Si Pogi. Ando na. Gagawa na. Ay, yun daw. Ano? Ako muwagtay pa ito. Ang dara siguro po. Testing po. Testing. Tama, di ba? Sa gitna. Ayun, sa gitna raw. Sige, hindi ka makakuryente dyan. Sa gitna raw, yung sa gitna. Sa gitna, isa, dalawa, sa gitna. Ang dili sa taas. Sumapit ako ang Baka maulit. Arigatos kayo para sa panalangin sa orasyon. Sa kanan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Inatin ang mga si Maria. Mabayo Maria, katutulong ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Tugod ang pinapala sa babae lahat at pinapala ang mahal mo ang si Jesus. Santa Maria, palagi ng mga salamat. Kami mamatay. Mahal ko ang alipin ng Panginoon. Panginoon Maria, natutulungan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Tugod ang pinapala sa babae lahat at pinapala ng mahal mo ang si Jesus. Santa Maria ng Diyos, palagi ng mga salamat. Habang kaya po ay natawag pa, Panginoon Maria, tutulungan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Tugod ang pinapala sa babae lahat at pinapala naman ang mga ng Jesus. Ipanalangin kami sa ang ina ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, pagkalang gawa ang aming mga kaluluwa na ng iyong mahal na grasya. At kailangan ng pagkakutan ng angel ay nakita na namin ang Diyos Cristo ang sanasyon at pagkakutan sa Diyos ay papakilabangan kami sa buhay ng Diyos sa lahat sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Buhay natin sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa mga ngayon. Ating pong gasalin ang pagmena sa pangalan ng ating mga mahal na Katolik at Apostol. Pambulan ng talala. O Panginoon Diyos, ang gawain pinagkaloob ng kamalay-panalang alagad na si Katolik na siyang banal at pakibay sa Diyos at sa tulong ni Tata Jose, esposo ng ating hindi namin na sa pamamagitan ng Apostolika na kailangan natin ang pagmamahal sa amin, ang kasagahan ng aming tulong ng kaluluwa at ipagsuko sa mga namin o palagi ng mahal sa pamamagitan ng Kristo namin sa lawa. Panalangin ang anak sa Pinoy ng mahal na pagpili ng sa Pinoy ng aking napagbigayan ang dating ng virtud at katatangan sa aking pinakalaman sa bagay namin ito at ang kanilang halimbawa na matulad sa buhay ng iyong pagkakas. Tugod nito, aking pinili na ito'y matupad mula sa katatingan at madalangin ng makapamilihang talaga ang leksyon na mula sa kanya at sa aking binahiling na ibay sa kanya. Sinasabi sa espiritual na panalangin, sundin ang loob mo, ito sa lupa para sa lahat. Pinagalang namin ang aming ito sa pamamagitan ng kabilang buwan at magaling ng aming kaluluwa sa lawa. Panalangin para sa pamalan ng Katolik. O Panginoon Diyos, sa iyong bawat pagkakas sa matinting na tiwala mo sa amin mula sa komunidad
serbisyo sa bayan ng Paraná at sa kapanalignan ng Katolik, Obispo at Martin. Ito'y nalalahanin para sa iyo at ay sulot bilang partid. Ang napakaraming ginagawang ibigay mo sa amin. Gawaran mo kami mula sa aming pag-ibigay-ibigay na magsanay at may pahamahagi sa iyo ang ilaw patungo sa daan ng buhay. Ganyan na wala ang lahat ng pagkakat sa aming buhay at wala sa aming kahinaan kami pagkasala sa iyo. Ay iyo ang pagkakit sa totoong usap na mayroong dumahalas sa pamagitan ng Jesucristo Panginoon namin siya nawa. Ang namin sumasalamat ka sa pag-inang halang. Mapapaan pangalayan ko, sundin ang loob dito sa lupa para magsalaan. Bigyan mo kami kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, diyan mo kami sa lakas. Ate o Maria, natutulungan ng Diyos, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga niyong at At Maria na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at nung kami mamatay. Amen. isama sa anak ng Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, magpakailan mo ang magpapalaman. Ngayon po natin pagkikinig ng katinan sa Revelio. Dalangin kay Katolik. Malwalhating alagad ng Diyos at Katolik, mula sa makinig na pag-ibig at relasyon namin sa iyo, patungo kay Kristo. Ipaubaya mo sa amin ang patuloy na pag-ibig ng kaalaman at kamakanan namin kay Kristo. Ito ay para sa aking pagod na puso na maranasan ang kapayapaan na maaari na makapamuhay kami ng banal. Mamatay kami ng banal na pamatayan at matatag namin ang walang ang kaya ng kalahatan sa nawa. Hindi pala Panginoon at aking Diyos, inaalala ko lahat ng aking petisyon sa pakikipag-isa sa pusa, hirap at pamatay ko sa Kristo ng iyong anak. Kasama ang iyong mahal na ina, ibigay ang iyong suseso sa Andres Apostol at lahat ng mga santo, lalo na sa ating santong alagad at abulo na ating iniharan sa pagdadasal sa kailang ito. Ako mo ay hinihayin ko o makapaging Diyos. Tuparin nawa ang grasya at ang pagmamahal at pagmamahal ang aking panalangin sa nawa. Sa mga Ama, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pulong tagapagdiwang ay ang Pura Paroko ng Archdiocese of East Parish sa San Antonio, Paraná City, Reverendo Padre Christopher Tolito. Awin ko natin pabuhat na ako. Naway sumayin na. At sumanyo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan, upang tayo maging marapat na sa banal na pagdiriwang. Hinaan ko sa mga kamahirap ng Diyos at sa iyo ng kapatid, na lumaking ng kasalan sa isi sa salita at sa lawa at sa aking katutunan, kaya sinasabi ko sa mga sa lahat ng mga Paglinawaan. Ayaw, hindi lapaw.
Kaawaan Hinihila tayo pa yun. ang huli ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan Yan na, ang tayo tatakot sa na kuryente. buhay na walang Kumakain. Panginoon, kaawaan mo kami. Natakot sa hawakan Kristo, po. kaawaan mo kami. Parang sa makuryente. Panginoon, kaawaan mo kami. Tawa. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoon pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Hindi. Tanong uli ng Panginoon. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas. Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong buwat siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik. Kung ikan niya, sumpain. Hindi, okay lang. Okay lang. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Hindi ko lang, ba't nabasa pala eh. gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kabinsa-binsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang pananampalataya. San Jeronimo. Ang pinakalaging ampon niya ay pagsasalin ng banal na kasulatan sa Vulgate or sa Latin, no? Kung saan pinahalagaan po natin, ito bahagi pa rin po ng ating pananampalataya at pag-aaral, lalo na po sa salita ng ating ng Diyos. At pangalawa po, unang araw ng Misa Novenario sa pagkaparanay po natin sa Nalalapit na celebra kasi ng bisita ito ng Tata Dune. na si Tata Dune o si San Tata Jose. Dionisio. Gusto ko lang pong tanongin, Tata Jose. pang-ilang fiesta na po ba ito? Pang-ilang daang fiesta? Pang-ilan na po? Marami na po. Naku, huwag niyong kalimutan. Kasi alam niyo po, kung bibilangin natin kahit daang-daang taon man yan, nagsasagisan po yung daang taon ng kapistahan sa kung gaano nakalayo ang paglago ng pamayanan. Kaya assignment ko yan ha, isipang bilangin niyo po pang ilang daang taon na ito na kapistahan ni Tata Dune. Para mapalagan palagi. Di ba ang ating katedral, 400 plus na, no? 440 na. No? So definitely, hundreds na rin, no? Ang kapistahan ni Tata Dune dahil bisita ito ng ating katedral. So, assignment po. Kung mga kapatid, no, ang ating pong pinahahalagahan po sa daang-daang taon ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron si Tata Dune, ano po yung mga birtud ng buhay niya ang inyong pinagsusunikapan na mapamarisan?
So lumalago ba kayo sa mga virtud na ito? Baka hindi nyo na po natatanong, nagdiriwang na lang po kayo. No? Balikan niyo po kung paano sinasagisay. Ang ganda po ng panalangin, no? 2011 pa po yung last ko na misa po dito. That was 13 years ago. So parang unang misa ko po ulit sa kapilya na ito. Kung naging bahagi po ito sa paglago ko bilang isang pari. Sa pagpapahalaga kay Tata Nune, definitely yung kanyang mga himala, mga private miracles na nangyari sa inyong buhay. Kaya patuloy kayo namimintuho sa Kanya at patuloy na hinahangat ang Kanyang panalangin at paggabay sa inyong pamumuhay bilang isang pamayanan. Kasama pa po ng lahat ng mga banal na ating pong pinananaligan sa ating pong, dahil sila po ating pinupuntahan o pinagdadasalan sa mga pangailangan po natin. Sa ating pong Ebanghelyo, narinig po natin yung magpapahayag o pagtatalo-talo ng mga alagad. Pero balikan po muna natin yung context. Bakit nagtalo-talo sila? Kasi may tatlong pangyayari pa bago nitong Ebanghelyo na ito. Unang-una, sila po ay tumuwi. Kasi pinadala sila ng Panginoon sa misyon. Dalawa po silang pinadala. So umuwi na sila at nagbalita na po sila. Binigyan ng panahon na magpahinga. Pangalawa naman, yung pagkakataon na nung tinanong si Pedro, sino nga ba ako? Ayon para sa iyo. Sinabi niya, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Pangatlo, ikaw na nung tatlong pinili ng Panginoon alagad na masaksihan ng kanyang pagbabago ng Diyos sa bundok. Kaya nangyari ito, nagtatalo-talo sila kasi may selos at inggit na namamagitan sa kanila. Selos kay Pedro, kasi yung sinabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw sa pamamagitan mo, ikaw sa iyo, bato na itatag ko ang simbahan. At may tatlo na inanyahan ng Panginoon na sumama sa kanya sa bundok at nagbagong anyo siya. So nagselos sila, ba't sila lang? So sino pinakadakila sa atin? Sino nga pa? Ito po mga kapatid ng katotohanan, alam mo po pag may inggit at selos sa puso ng tao, nagkakasala ang tao. Kasi lalo mo pag naiinggit ka kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa kung anong meron yung kapwa mo. Sa kung anong estado ng buhay yung meron kapwa mo. Kaya naiinggit ka. Kaya yung taong naiinggit, kung kanina ka naiinggit, nakapagsusumilap siya para higitan kung ano yung meron yung kapwa niya, kung ano yung posisyon mo, gaano kasalanan ang buhay ng kapwa niya. Kung yun lang yung kaya mo, kaya yung taong naiinggit, ito naman nakakalulo niya yung problema. Kasi mamumuma siya, pumapagong TV yung kapwa niya, nakakakihan, $100 million. Hindi naman kayo kaya 15-30 marunong din ako paano ba kaya. Pero gusto na makikita ka. Nahingit ka dahil sa estado ng buwan na mayaman siya, basta mayaman kayo. Hindi ko ang katotohanan ng mga kapatid. Lahat po tayo, pinagpapakala ng Diyos. Pero pagpapakala tayo sa mga makabubuti sa atin. Hindi ko ibigay ng Diyos ang pagpapakala. Malaki tayo ang pinagpapakala sa atin. Hindi para sa atin. Dahil tayo nagdadasal na manalo sa loto. Pero kung hindi ka nanalo, kasi baka na iba na manalo sa loto, ako matakas-takas hindi sa iba. Sarado pala. Baka kalimutan na lahat. Kasi feeling niya rin na siya o sigurado sa tayo. Bawat buhay nila, bawat pagkagising, ay kawagin ka pagpapakala ng Diyos sa akin para sa ating pag-ulitan. Kailangan din sa atin para ibahagi ko natin sa atin. Kaya parang yung tanong, paano agad alisin na tingin? Matuto ka ng magpasalamat at magkaroon ng kababahan mo. You have that attitude of gratitude and humility. So, sisimula mo lang sa pagpapakagising mo sa umaga, magpapasalamat na lang sa Diyos sa buhay. Sabi ko, kapag may buhay, may kalakit na pagpapala. Kaya kung positive na yung mood mo, in the morning pa lang pagkagising mo, positive na rin yung pagtingin mo sa buhay. Hindi mo na ikukumpara yung sarili mo sa kung anong meron pagpapala yung kapwa mo. Pasasalamatan mo pa kung hindi magiging buhay ka. So, minsan na, tutukan mo na kung paano ka pinagpapala ng Diyos araw-araw. Yung counting your blessings sa araw-araw.
Kasi kung alam mo, mula ka na pinagpapala ka ng Diyos, hindi po dyan kasi natatapos. Kung sasabihin mo, ay, may relationship ako sa Diyos. Nagdadasal ako sa Diyos, nagsisimba ako, nagnunubin ako, daily masses pa nga, ang dinadalunan ko. Kung may ganito ang relationship sa Diyos, nakikita yan sa klase ng buhay meron ka. Because the quality of your relationship with God is seen in the quality of your relationship with other people. So kung hindi ka marunong magipagkapwa-tao, may problema ka sa pagkipag-unahin ng Lord. Kasi ang paanyaya ng Panginoon, di ba may relationship tayo sa Kanya? Makikita niya, manawain mo, langapin mo, pakinggan mo yung kapwa mo, at kung anong pagpapala ay pinagkakalit mo sa iyo, ibahagi mo sa kapwa mo yan. So yan yung parang katotohanan. Ito parang katotohanan, may relationship ako kay Lord, nababago ako ng relationship ko kay Lord, at nakikita ito sa klase ng pamumuhay ko, ang pagkipagkapwa-tao, lalo-lalo na sa pagtulong, sa nangangailangan na nasusubukan mo. Kasi ito yung katotohanan ng kapatid, nagdadasal tayo kay Lord. Tinutugan na ni Lord yung mga dasal natin, pero may dadalhin yung mga tao, may dadalhin ang Diyos na tao sa atin na magiging tugon tayo sa kanilang dasal. Yan yung pinaka-importante. Relationship tayo sa Diyos, relationship tayo sa ating kapwa, nagdadasal tayo sa Diyos to nurture and deepen our relationship, will definitely may dadalhin ang Panginoon sa ating buhay ng mga tao na magiging tugon tayo sa kanilang mga dasal. Ganyan po yung buhay Kristiyano. Ganyan po tayo na nilikha ng Diyos. We are a family. That's why we nurture each other with the relationship that we receive from God. Kaya nga, ang lahat na natatanggap natin sa Panginoon, ibahagi natin sa kapwa natin. Ang lahat na natatanggap natin sa pamilya natin kay tatanggapin, ibahagi din natin sa kapwa natin. Kaya sinabi nga, kung sino pa na may maliit na lang at tinatago niya ay mawawalan. Kasi umunting meron ka ng pagpapala, kagkamkamin mo lang. Hindi may papaling, hindi ang lalago. Kukunin na lang dito kasi hindi mo naman ginamit. Kasi ang saysay ng pagpapala na meron tayo ay tulong natin yan, ibahagi natin sa kapwa natin. Kaya nga ang nilagay ng Panginoon para matuto ang kanyang mga alagad na huwag kayo mag-away, mag-away. Kung sino yung pinakadakila. Tingnan nyo yung isang bata. Bakit anong nasa kapatid mo sa mga bata? Sila po yung helpless. Walang laban. Sila yung pinakaabang sa lipunan. Kaya nga po, ang isang balo noong unang panahon sa banal na kasulatan, pag ang balo na wala na ng asawa at may anak, ang kapatid ng kanyang asawa, ang kukuha ng responsibilidad. Kasi nga, kung wala ng asawa at babae balo, sino magpapakain? Sinong bubuhay sa kanila? Kaya nga, ito po pinahalagan ang kabataan, sa kabataan, because of their helplessness, their poverty, pinakaba, kundi sa lahat, alam mo po sa mga kabataan, yung kanilang, yung faith ko nila, and dependence. Simple faith and dependence. Kasi pag mga bata, umaasa yan sa mga nakakatanda sa kung anong mga provision para sa pagtataguin sa kanilang paglaki. Kaya nga ang mga kabataan, nag-iiwala, hindi tahan-tahan ng Panginoon. Ito po, karanasan ko ito sa pagod. Is there with me, ang tagal ko nang pinakapag-usan dito. Kadalasan po, pag may kabataan sa parokya, pinagagalitan po natin mga nakakatanda. Kasi ang ingay ng mga bata. May pinagkatandaan, pagsilbing huwaran po tayo sa kanila. I-encourage po natin sila na maging bahagi po ng ating pamayan at pag-iikot sa Diyos sa ating simbahan. Dito mga kapatid ko, ang naging huwaran para sa ating Panginoon ay yung kababaan ko, ang pagiging kaba, yung helplessness o walang kalaban-laban ng kabataan. Higit sa lahat sa kanilang inosenteng pananampalataya at kababaan ko. Kaya nga, dito po natin nakikita ang paanyaya palagi sa atin. Sana huwag po tayong nainggit kasi kasalanan po yan. Kasalanan po yung pagkainggit at pagsiselos. Bakit? Pag ang taong naiinggit at nagsiselos, ang puso niya pumunito. Ang puso ng isang tao na inggit ay palaging nalulungkot.
may magandang term pa nga sa explanation. Grief. Naglulong sa taong naiinggit. Dahil kung titignan niya ang kapwa niya, kung kumparin siya rin sa kapwa niya, talagang pinakamababa na. Kasi ang yaman-yaman ang laki na. Sabi niya, hindi huwag natin kumpara ang sarili sa kapwa natin. Kaya huwag mainggit. Instead, palitan niya ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga, ating Panginoon Kristo, lahat ng pinaparanasan sa atin, naway itago po natin sa ating mga puso. Sabi nga po, gratitude is the memory of the heart. So kung ala-ala ng puso mo yung pagtataguyod sa ng Diyos sa pagpapala, magpapasalamat ka palagi. At kung pagpapasalamat ang pumupuno sa puso mo, paparanan sa iyo ng Panginoon yung katotohanan na pinagniningas niya sa ating mga puso ang dakilang pag-ibig niya. Kaya nga pinananahanan tayo ng Espiritu Santo, di ba? Sa ating mga puso, sa ating pagkatao, upang palaging pagningasin yung karanasan ng pagpapalag ng Diyos sa atin. So kung yun yung pagiging bukas natin sa katotohanan ng karanasan na yan, padadalisanin din po ng Espiritu Santo ng apoy ng pag-ibig ng Diyos ating mga puso. At huwag po tayong matuga sa damdamin ng inggit, selos, pagkamakasarili, ating pagiging sakit, at pagiging selfish. Ano sa Tagalog yung selfish? Makasarili. Maramot. Makasarili. Very good. Kasi nga, Pasado tayo. nakita po natin yung katotohanan. Kung nakatutok tayo palagi sa pagpapala, pagmamahal ng Diyos, tutulong makita natin yung katotohanan na ginagabayan tayo ng Panginoon. Na huwag tayo bumigay sa tukso ng demonyo. Nasabi ko sa first reading po natin, yung salitang si Satanas. Tinukso niya si Job. Kahit ano bang dumating na panlulukso, to the extent na namatayan siya ng 10 niya mga panganak, hindi sinisi ni Job ang Diyos. Kasi ang ating Panginoon sa Kristo, the moment, may iba't ibang klaseng panlulukso ang demonyo. May iba naman kung talagang matibay ka, nagdadasal ka, at hindi ka niya matitinag, may gagawin siya retaliation. Gagawin niya sa mga kasama mo, sa mga kapamilya mo. Pero manatili kang matatag. Hindi yan mga kapatid, alam mo kung the first instance of temptation, ang Panginoon may gagawin na. Gaya na ginawa niya sa mga alagad. Nakita niya na tayo sila, ako mukhang paghaharian na sila ng hindi at selos. Kaya una pa lang with care, compassion, with kindness, sinabi niya sa kanila, tinulungan niya sila. Pag sumisipol pa lang yung dabo, pwede na siya. Kailangan, tutuloy mo na alisin na kasi madali pa siya maukot. Pero kung yung damo na yan, or temptation, or kasalanan, ay tumagal na, ang hirap na. Higanyan mo yung Panginoon. Alam naman natin, pag may ginagawa kahit kasalanan, may inisip tayo sa bilbal, huwag gawin niya, mapapasama. Huwag mong gawin niya yung may masasaktan. So kung gano'n na, i-remind ka ng Panginoon kung bukas ka, hindi ka, magdadasal ka, mag-iisip ka. You will think twice before you do things. Kasi nga, ang pahanyaya naman sa atin ng Panginoon, given our goodness and mercy. Kaya maging pagpapala tayo sa atin. Iba na mo, payong mo. Oo, iba sarado dyan eh. Kaya ka natin habot eh. Nakawat mo pa. Wadangal naman bulsa. Sige. Meron pa doon? Sarado. Sabi ko, Pagkaloob sa pagsasalit namin sa inyong salita,
nasusunod sa ipinihalas sa San Jerónimo ng halimbawa, kami nawa ay masiglang mga paglaing na ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Please walang no. sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at buwan. Pasok kayo, pasok. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Rapat siya pasok. Ama namin Pasok kayo, makapangyarihan na maramay na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jerónimo ay pinararamanan sa pamumuhay niyang totoong tuliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay pinahayag sa pangasiwa sa sanggunian. Pagbalasangin ko ng mga ulilang pangasiwa doon ay nagpapatuloy at pangalaman sa mga kanilang ng pinagtutol at sana sa mayalan ng dito at dito. Kaya sana mga melan sa siaway na pauli sa iyo na manampay sa alatan kami nagbubulig sa iyong kalakilaan.